Today, it is estimated that a child dies every minute because of a lack of fresh water. This is a stark reminder that a major environmental challenge of our time is securing enough clean water to support life on Earth. The impacts of this challenge vary from country to country and from place to place, making a universal solution slow to achieve. In Daang Tubo, Manila, Philippines, residents also face the challenges of water and biodiversity loss, resulting from poor management systems. Daang Tubo is located in Luzon, the national capital region of the Philippines. It is a large and diverse settlement that has formed along the 600-meter-long easement above a major water pipe on the southern boundary of the University of the Philippines campus. The settlement name means pipeway. The northeastern end of the settlement has a 60-meter frontage onto Katipunan Avenue, where there are two vehicular roads. This community is an informal settlers area in Manila, and it is socially and economically disadvantaged. Now, let us meet the people of Daang Tubo, who might currently be facing these challenges. Kami po, aking asawa, ang aking mga anak na tatlo, si Jason Reyes, si Seiji at saka si Iday. Ang aking asawa ay si Rinandan Dumago. At kung saan naman po kami kumukuha ng pangkabuhayan, yung asawa ko po nasa ibang bansa, nagpapadala po siya. At ako rin naman po, nagbibendor din po ako ng item na mga paminta, ganun, condiments po. Ganun po. Ako po si Joshua M. Dimano and dalawa lang po kami ng nanay ko na si Luz Belinda Dimano. Ako po ay kasalukuyan nag-aaral sa junior high school and ang nanay ko po ay ang nagtatrabaho para po sa amin. Ako po si Libina Marila Pura po. Meron po yung nanay ko po, tatay ko, tapos meron po akong kapatid at saka isang pinsan po. Tapos nagtatrabaho na po ba kayo? Parang ganun mga nagtatrabaho po. Yung may tindahan po yung nanay ko po, tapos ako po yung nagbabantay po. Ganun. Ako po si Mario Bancelo. Marami kami rito. Asawa ko, 5 anak ko, isang apo ko, pero nakaseparate na sila. Yung panganay ko is nakaseparate na. Bali, ang kasama ko rito sa bahay is 4 sila na anak ko. Yung isa na lang nag-aaral, student ko, nasa senior high. Tapos meron akong anak na premature. Yun nga siya, si Precious. Merong sakit cerebral palsy at saka focal epilepsy. Tricycle driver. Ano lang siya housewife lang siya. Paminsan-minsan lang. On call, once a week. Yan. Pagka malansya. Once a week lang. Minsan wala. Ako si Karen Rufin, Assistant Coordinator ng Block 5 Daang Tubo. 5 kami sa bahay, may kasamang apo. Tapos ang source of income namin, tindahan at saka guard yung asawa ko. Pero yung anak ko rin na isa, yung panganay na lalaki, Grab driver. Tapos ganito araw-araw. We all know that water is important, but what do the people of Daang Tubo think? Opo, syempre po. Para po sa mga halaman, madaling mabubuhay po sila, hindi po malalanta. Sa mga tao naman po, hindi po manghihina kasi pag wala na tayong tubig, wala na rin tayo buhay. Opo, mahalaga po yung tubig at kalikasan po sa mga tao. Kasi po, yung tubig po, kailangan po ng katawan natin. Kung walang tubig po, pwede tayo ma-dehydrate at pwede po tayo mamatay. Tapos yung kalikasan po, kailangan po natin kasi po, yung kalikasan, siya po yung main source of oxygen po na kailangan natin sa katawan. Without oxygen, we will die po. Unang-una sa lahat, tubig ay buhay para sa lahat yan. Kung walang tubig,
para saan pa, para mabuhay. Diba? Water is life, sabi nga nila. The people of Dang Tubo know how vital water is to sustain human life. But do they have access to clean water? Sa tubig po, malinis naman po ang tubig ng gripo. Minsan po, ang lumalabas kasi na tubig, minsan madumi. Sa basura naman po, nangungulikta naman po lagi ang mga basurero ng municipal. Everyday naman po, pero minsan madumi pa rin po talaga kasi sa sobrang busy ng mga tao na araw-araw may ginagawa din po. Yung iba po ay may mga pakalat-kalat na basura at may mga naka-imbak na basura sa mga kanal and pakalat-kalat na basura sa mga sapa, ganun. Kaya nagkakarumi po ang mga tubig at ilog dito. Sa ngayon po, yung problema po, kasi minsan, pag gawa po nga po ng El Nino po, minsan nagkakaroon po ng rotational, yung parang ano po ng tubig. Minsan po wala kaming tubig, minsan naman po. Pero hindi po laging nangyayari po na wala kaming tubig po. Tapos ano po, yung sa kalikasan naman po, yun yung mga marami na pong, di ba po, dati po kasi yung daan tubo po, maraming mga puno, ganun po. Tapos, unti-unti po naputol, tapos pinutol po para gawing bahay po. Tapos, at hindi lang po doon, yung mga pagtatapon po ng basura, gaya po doon sa bahay po namin, yung meron po kaming may ibang tao na hindi po marunong magtapon sa tamang tapunan po ng basura. Kaya po yung mga basura na tinatapon po sa mali, nagkukos po ng baha po, which is kami rin po yung napupawisyo po. Tapos yung kalinisan naman, tao ang gumagawa niyan eh. Nasa tao yan eh. Kumbaga, ang problema kasi natin, ina-adapt nila yung mga pagiging burara sa kapaligiran, kaya ang halo kong squatter area. Hindi nawawala yung pagiging kaya tayo napupulaan na squatter yan, ganito pamumuhay niya, ganito. Kumbaga sa na-adapt pa rin natin, squatter na tayo. Nasa neighborhood lang kung paano linisin yung ng kapaligiran. Tubig. Dating naman sa tubig, hindi lahat merong sariling tubig. Makaramihan dito lahat sa squatter is nakikikabit lang, nagbabayad lang, ganun. May sariling hindi na maka-accommodate na pakabit kasi nga mahirap. Sa kalinisan naman, merong hindi napapasok, lalo mga squatter, merong hindi napapasok ng mga ng local government para kunin yung mga basura. Kaya tapon dito, tapon doon, iba. Kaya nagiging contaminate na yung paligiran. Simula nung napunta ako rito sa Danton, matagal na na kwento yan eh. Si ganito, si ganito, pag tumakbo, sabihin, sige, magpapailaw ako. Ayusin natin ang daan tubo, lagyan natin ng ilaw, lagyan natin ng tubig. Pero pagtapos ng eleksyon, nawawala. Lahat ng binibitawang salita. Pero hindi lahat. Meron namang gumagawa ng proseso, matagal na proseso. Sa sobrang tagal, nakababa na sila, yung proseso nakabinbin pa rin. Hindi natutuloy. Tubig naman, okay naman yung tubig, kaso lang medyo marumi. Dahil nakalagay na yung mga hose namin sa kanal. Yung mula sa main hanggang sa papunta sa bahay. Ang basurahan naman po, ayun po, medyo hindi araw-araw napipick up ng mga basura, mga truck ng basura. Tapos yung iba mga bata tatapon kung saan-saan na lang. Yun ang problema. At yung sa community naman, kalinisan, medyo hindi fair. Hindi lahat ng magkakapitbahay naglilinis sa bawat sasakupan nilang bahay. Yes, they do not have proper access to clean water and their environment is not sanitary enough. Then, how do these problems affect their lives as a community and as individuals? Dahil po sa basura, minsan dengue po kasi may mga basura na pinaglalangawan.
Okay po. Una po muna yun sa tubig po. So, naging yung kakulangan po sa tubig, syempre mahirap po yun kasi yung tubig po, isa sa mga pangunahing pangangailangan po sa loob ng isang pamilya. Kasi kung wala pong tubig, hindi po kami makakapaglinis, makakapaghugas po ng mga dapat po hugasan, laban yung mga damit. So kung hindi kami makakapaghugas po, syempre po, yung dumi po na nasa katawan namin, naiipon po. Tapos pwede pong magkaroon kami ng sakit po. Pagdating naman sa kalinisan naman, unang-una sa lahat, matatapuan yung mga bata. Apektado ang bata. Kasi andyan yung kontaminado na yung hangin, apektuhan yung mga bata. Tapos magkakasakit. These problems bring about unhealthy effects in their lives. As humans, we have the right to clean and accessible water. However, how strongly do the people of Dang Tubo think they have this right as well? Siyempre po, yung tubig po at saka yung malinis na tubig po, siyempre kailangan po namin yun sa pang-araw-araw po namin. At saka maliban po doon, siyempre po, nagbabayad din po kami sa nawasa po. Siyempre, kailangan po, mapanatili po namin yung kalinisan po ng tubig po. Dahil nga po, kami po yung gumagamit. Opo, may karapatan po kaming malinis na kapaligiran. Sapagkat yung pong yung malinis na kapaligiran po, yun po yung magandang idudulot sa atin ng katawan po natin. Kasi kung madumi po yung tinitiran po natin, syempre po, magkakaroon po tayo ng sakit. Imbis po na yung gastos po natin yung mga pangangailangan po lang natin, katulad ng pagkain. Syempre, pag di po tayo naglinis, nalalagdagan po yung gastos natin kasi dahil may sakit po yung tao dahil hindi naglinis, syempre kailangan po pumunta sa hospital. Imbis na yung igugugol po na na pera po para sa pagkain sa araw-araw po. Bilang Pilipino, karapatan natin na makatanggap ng malinis na tubig, maayos na kapaligiran. Kasi nagbabayad tayo ng taxi, diba? Andito tayo bilang komunidad, tutulungan nila tayo, tutulungan natin sila. Ang gobyerno tinutulungan namin, tapos kailangan ang gobyerno tulungan din tayo. Vice versa. Para sa kabataan, para nang sa ganun, lumaki silang maayos at saka sigla, walang sakit. The people of Dang Tubo clearly and strongly stand for their rights. Does this stance lead them to adopt practices that attempt to alleviate the problems they are facing? Bilang residente, sa tubig na madumi minsan, pwede naman po natin siya lagyan ng filter para po siya maging malinis ulit. At sa basura naman po, kahit naman po tayo sa sobrang busy, pwede naman po tayo maglinis ng araw-araw para po maging malinis ang ating kapaligiran. Nagsasagawa po sila ng ibang proyekto tungkol sa paglilinis ng kapaligiran, and nagsasagawa rin po sila ng general cleaning para mapalinis po ang kapaligiran dito sa Daan Tubo. Yung magkakapitbahay po, kami po magkakapitbahay nagtutulungan po. Lalo na po pag nagbara po yung kanal po sa amin, nililinis po. Anytime po pag po kailangan. Dumadating po yung basura. Ang ginagawa po, nagkukusa na po yung ibang kapitbahay po. Nakunin na lang po yung basura nung isa namin kapitbahay na hindi na po makapagtapon dahil hindi pa po gising. Kumbaga nagtutulungan po. Sa basura naman, nakikita ko naman nagiging naman silang active ngayon sa basura kasi nagiging araw-araw na yung collection nila ng basura dito. These practices are just enough to help the residents thrive by the day. Yet, we know that problems with water and biodiversity require solutions that involve planning and collaboration. What can help the people of Dang Tubo definitively resolve these problems? Mas okay po siguro kung magsasagawa sila ng mga organisasyon na uukol sa paglilinis sa kapaligiran. Ang may sasuggest ko pong programang dapat nilang ipatupad ay ang general cleaning po. Para sa akin po, yung komunidad po, ay yung lokal na pamahalaan po at saka yung government po, maging po sila, parang open po sa mga hinaing po or sa mga suggestion po ng
ng ibang tao po kung ano po yung maaring makabuti po dun sa halimbawa sa lugar po namin kung meron pong isasuggest po yung mga tao, maaari pong ipunin po nila yung lahat ng mga opinion po, tapos mag-isip po sila or magplano po kung ano yung pinaka-the best po na na maaaring solusyon po para po mapanatili po yung kalinisan po ng tubig at saka ng kalikasan po. Government, kasi nasa kanila lahat ang paraan para maayos ang problema. Siguro kung tututukan at saka ipupursyo talaga nila na talagang makukuha ng mga residente yung dapat nilang makuha, siguro magiging maayos. Pagdating sa tubig, siguro ang magagawa nila is mangulit na mangulit para na sa ganun magkaroon ng sariling tubig, o kung ano man yung ihahain ng gobyerno sa kanila na choices o ano man na para magkaroon plataforma, gawin na lang siguro ng komunidad para sa ganon ma-approval, magkaroon ng sariling tubig. Pagdating naman sa kalinisan naman, siguro ugaliin na lang ng tao na maging malinis para na sa ganon kung maging ugali mo magalinis araw-araw, kung i-adapt nyo yung kalinisan sa isang bahay tapos ma-adapt ng buong barangay, siguro magiging malinis na. Bilang community black leader, assistant coordinator ng Holy Sacrifice ng Daan Tubo, Kanal. Sa barangay naman, sana bigyan nila ng pansin lahat ng problema ng community nila. Katulad ng basura, yung tubig, at saka yung mga batang maingay, mga batang nagkakalat pa sa hating gabi, ganyan. Puro mga wala ng para habang bata pa sila, masawatan na kung ano yung ginagawa nilang kalokohan sa community. Kasi ikabubuti rin ng aming community. Yun lang. Clearly, they know what can help and they have a deep desire to have these problems resolved for their family's sake. In their current situation, these solutions can be far off from their execution. Yet, what vision gives the people of Dang Tubo hope as they continue facing these challenges in the present? Maging masaya po at maging maligaya ang lahat para sa komunidad dahil malinis na po ang kapaligiran, maging maayos at maging malusog ang pangangatawan ng mga tao at ang bawat pamilya, lalo na rin po sa pamilya na sa aming pamilya. Makakatulong po sa mga bata. Mas mapapadali po ang pag-aaral namin dahil minsan kasi po nakakasagabal yung mga amoy ng mga basura na nasa paligid po namin. Mapapanatili po nating malinis yung kapaligiran po natin. At kapag napanatili po nating malinis yung kapaligiran po natin, syempre po, susunod na po mangyayari dun, may iwasan po o mababawasan po yung mga taong nagkakasakit po sa ating barangay po. At maliban po dun, syempre po, pag may maganda yung kapaligiran mo, syempre parang pag nakita mo kasi sa mata mo yun, parang maganda siya sa mata tignan, parang nakaka-good vibes po. Ganun. Ambition ko is magiging katulad-tulad ng barangay na to. Ibig sabihin na baka someday sabihin nila ang Daan Tubo is strong community, sama-sama. Siyempre ang epekto niyan sa atin, pamilya, kabataan, magiging masaya, malusog, lahat tayo. Kahit yung mga matatanda, baka umaba pa yung mga nila, extended pa yung mga buhay nila. Kasi syempre, hindi kontaminado yung hangin, hindi kontaminado yung tubig, okay yung supply ng tubig. At the rest, di ba? Para sa akin naman, sa pamilya ko, unang-una sa lahat, gusto ko maging lumaki silang maayos, sigla. Ganun din sa mga magiging apo-apo ko. Para malakas. Ano bang ibig sabihin? Tulad na lang yun sa anak ko. Yung gusto ko talaga yung i-post na yung maayos talaga yung
yung buhay bawat isa. The people of Dang Tubo know the importance of water and biodiversity, and they feel the effects of this deprivation. Hence, they know their right to have these basic needs available to them. While they do all they can to survive, they also know there is still more to be done to give a more sustainable solution. Together with the people of Dang Tubo and all those suffering from these problems worldwide, we hope that all these problems be resolved definitively, that we may all live well enough in the present and have a better future.